Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, binubuksan natin ang balumbon sa simula mismo ng Sermon sa Bundok, ang Tura ng Kaharian. Tinitingnan natin ang Mateo kay Micah 3. Sa Complete Jewish Bible, sinasabi nito, mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Kapag naririnig natin ang salitang mapalad, madalas nating iniisip ang material na kayamanan o kaligayahan. Ngunit sa Hebreo, ang konsepto ay ashrei. Ito ay isang kalagayan ng pagiging matuwid sa harap ng Diyos, isang pagtitiwala na walang alalahanin. Ngunit tingnan ang kinakailangan, ang pagiging dukha sa espiritu. Sa kaisipang Hebreo, hindi ito tungkol sa kawalan ng talino o pagiging depressed. Ito ay anava, pagpapakumbaba. Inilalarawan nito ang taong nakatanto na sila ay bankrupt sa espiritual kung wala si Adonai. Isipin mo ang isang pulubi. Ang pulubi ay hindi nagkukunwaring may pera. Inilalahad nila ang kanilang mga kamay dahil alam nilang wala silang anuman. Ang pagiging dukha sa espiritu ay nangangahulugang itinigil mo na ang pagsisikap na pagtrabahuhan ang iyong pagpasok sa kaharian. Inaamin mo na ang sarili mong katuwiran ay parang maruming basahan. Naiintindihan mo na ang mundo ay wasak at ikaw din ay wasak. Ang pagsasakatuparang ito ay ang pinakamamataas na anyo ng kalusugang espiritual. Dahil kapag ikaw ay walang laman, doon ka lamang mapupuno ni Yeshua. Ang hari ay may ganap na awtoridad at sinasabi niya na ang kaharian ay para sa mga umaamin na hindi nila ito kayang itayo ng mag-isa. Upang simulan ang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat kita na bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Ang kadukhaang ito ang unang hakbang ng teshubah, pagsisisi o pagbabalik loob. Hindi ka makakabalik sa Ama kung iniisip mong nasa bahay ka na. Noong umupo si Yeshua sa gilid ng bundok sa hilaga ng dagat ng Galilea, hindi siya nakikipag-usap sa mga relihiyosong elite na nag-aakalang alam na nila ang lahat. Nakikipag-usap siya sa mga talmidim, ang mga alagad na nakakaalam na kailangan nila ng guro. Sila ay dukha dahil gutom sila sa isang bagay na hindi maibibigay ng mundo. Sila ang mga taong handang makinig at magbago ng kanilang pamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kapag narating mo na ang dulo ng iyong sarili, doon mo matatagpuan ang simula ng kaharian. Kung pakiramdam mo ay bigo ka sa espiritual, ngayon magalak ka. Nasa perpektong posisyon ka para manahin ang kaharian. Inaamin mo na ang regalo ay mula sa hari, hindi sa iyong mga nagawa. Ito ay regalo ng biyaya, regalo ng chesed, ang tapat at mapagmahal na kagandahang loob ng Diyos na sumasapat sa lahat ng ating kakulangan. Pagpalain ka nawa ni Adonai at ingatan ka habang lumalakad ka sa pagpapakumbaba ng espiritu. Magpakatatag sapagkat ang kaharian ay tunay na sa iyo. Samahan mo ako sa susunod nating pag-aaral sa Puso ng Hari Shalom.